Mabibwisit ka lang, lintik na yan eh. Diba? Ayan po suportahan po natin Coco Pimentel, District 1 ng Marikina City, ang nagbibigay po ng BTS, baha, trabaho at sapatos. Okay, dumako naman tayo dito sa ating pangalawang topic. Dagdag na lang natin to. Si Vico Sotto po ay madidisqualify. Ayan, ito po si Vico Sotto. Siyempre, ang pinakamalupit na mayor, ang isang pamantayan po. Pamantayan ngayon na mayor, Vico Sotto. Ayan, siyempre sa Pasig. Ito naman po, sa Pasig naman po natin talakayin. Ito po, pakinggan nyo. Mayor! Nandito po ang ating mayor. Ayan, Mayor Vico Sotto. At syempre, nandito na po ang ating boss. Ayan po ang ating Mayor Vico Sotto na napakagaling pamantayan ng lahat ng mayor, pinagkakaguluhan, single at poging katulad ko. Ngayon po, nilalakad po ang disqualification case niya, pero talagang hindi po magtatagumpay ang kasamaan, kadiliman sa naturingang kabutihan. At ito nga po, isa sa mga kinasangkapan para pabagsakin si Vico. Pakinggan nyo. Ako po si Marisa Paras, katekista ng Immaculate Conception Paris, Karangalan, Manggaampas. Ako po ay 12 taong sa paglilingkod bilang isang katekista. Una, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo sa nag-viral na video ito na hindi ko po talaga sukat akalain na ito po ay nailalabas ng ganito. Ayan may viral video po siya na kung saan hindi niya na daw po iboboto si Vico. At kasi kaya siya nag-viral, laman siya ng simbahan. So alam ng mga tao na laman siya ng simbahan, totoo yung sinasabi niya, pero nabiktima siya. Pakinggan niyo po kung paano siya nabiktima ng kabilang kampo ng mga Saint Bernard. Ow, ow! Diba yung Saint Bernard, ano yun? Ow, ow! Diba? Mahina volume, mahina talaga eh. Tsaka mahina na rin tenga nyo. Paano gagawin natin? Mahina eh. Ayan nyo, pag sinuwerte tayo, papalitan na natin tong computer. Tsaka papalitan na natin mga subscriber. Okay? Siguro unahin muna natin yung mga subscriber natin. Huwag muna yung mga computer. Wala. Teka lang itry ko adjust. Ang hirap talaga ng mga subscriber na ganito. Lintik na mo. Ayan, kaya nasisira yung computer. Ito, 300 max na to. Magkasigawan na tayo. Ayan, 300 max na yan. Pag pumutok yung computer, magla-live tayo next month na. Ayan, malakas na yan Nakatodo na tayo. Maximum level yan. 300 yan, max. Sa
kaalaman na lahat, totoo po, na ako po ay pumunta sa St. Gerald Charity Foundation. Pumunta siya sa St. Gerald Charity Foundation. Okay, naririnig nyo na ba? Hoy! Rinig na ba ako? Okay. Mabuti naman yan, mga ka-clear. Naririnig nyo ako. Huwag nyo na intindihin yung mga kabayo, mga ka-clear. Kasi dito lang tayo sa totoo, mga ka-clear. Huwag hindi tayo tukol sa mga kabayo. May tapao, mga ka-clear. Upang humingi ng aking tulong sa medical assistance. Subalit, pagpunta ko po doon, sinabi po sa akin ng guard, tapos na, close. Pumunta siya doon para sa medical assistance niya. Sinabi ng guard, tapos na yan, inuulit ko pa, pag hindi nyo pa naintindihan. Na. Pero maraming nakapila, mga tao, at may oras daw po sila. Kaya hindi po ako umalis. Muli po ako nakiusap. Sabi ko, ipapasa ko lang po ang aking daladalang papel na medical assistance. May nakarinig po nito galing sa loob. At sinabi po sa akin, guard, papasukin mo. Humihingi naman pala ng medical assistance. Senior naman yan. Pinapasok daw. Kasi naman daw nalaman humihingi ng medical assistance sa St. Bernard. Ay, St. Gerard. Basta may saint. Kaya pinapasok po ako sa loob. Pagdating ko po sa loob, hindi ko po alam kung saan ako uupo. Maraming tao. Naupo po ako sa isang tabi. Maya-maya, muli na naman po ako nagtanong. At sinabi ko, saan po ako pupunta? Sinabi niya sa akin, babalikan kita. Hintay ka lang. Muli po ako naupo. Maya-maya, may isang mama na lumapit sa akin. At sinabi niya na, halika po kayo, nanay. Interviewin ko lang po kayo. May isang mama daw lumapit, in-interview siya. At eto na nga yung matinding nangyari. Lumapit yung mama, Nay, pwede ka ba ma-interview? Halika dito, Nay. Okay? Siyempre, siya naman, umi-expect siya na matutulungan siya, lumapit siya. Opo, sige po. Okay. Next. Pinakatanggihan lang po ang dapat namin sagutin. Pumayag po ako noon at kami po ay pumunta doon sa may gilid para ako ay kanyang interviewin. May mga tanungan na sinagot ko at sa totoong alam ko na sinabi kong ako po ay tagang maranggahan at marami pang iba. Sinabi niya, ano ang kailangan mo? Sinabi ko po, medical assistance. Senior citizen po ako. At biglang sumagi sa isip ko. Ayan daw Tinanong daw siya sa interview, ano kailangan mo? Medical assistance. Diba? Kaya siya nagpunta doon. Sumagi daw sa isip niya, yung nanay niya din daw po ay matanda din. Okay? Makaka-relate kayo dito kasi nga kasing edad nyo to matanda, may kulubot. Okay? Kasing edad nyo to, makaka-relate kayo, maikukumpara nyo ang buhay nyo dito. Magkakaroon kayo ng kahalintulad na sitwasyon kung saan kayo ay matatanda, kailangan ng medical maintenance sa mga B1, vitamin B1, B2, high blood. Ayan, di ba? Pakinggan nyo awareness to.
Awareness to sa inyo kasi kayo ang nagagamit ngayon, kayo matatanda dyan eh. Di ba? Nagagamit kayo. Nabibidyoan kayo na, ano kailangan mo? Kailangan ko po ng medical assistance kasi po may narayuma ako. Videoan kayong ganyan. Kaya maging awareness na rin to sa inyo matatanda dyan, okay? Diretso natin. Ang aking nanay na kasalukuyang nasa ospital, sinabi ko sa aking sarili, ano kaya kung ihingi ko rin po ng tulong si nanay. Pagkatapos po noon, tumayo na po kami at sinabi niya, tapos na. Pumasok na po kami sa loob at itinuro niya sa akin yung help desk. Sabi niya, maghintay lang po kayo dahil naka-break ang naka-assign. Muli na naman po ako naghintay. Gulong-gulo ang aking isipan. Pagod, puyat, dahil ako po ang nagbabantay sa ospital. Nung araw na yun, nakiusap lang po ako sa aking pamangkin na bantayan muna sa saglit si nanay. Dahil ako po ay may lalakarin, may aasikasuhin, kukuha ng damit na bihisan at gamot na kailangan kong inumin dahil ako lang po ang nagbabantay. Kaya nung sinabi sa akin, bumalik ka na lang kinabukasan, pinanghinaan po ako ng loob, pero nung nandun na po ako at itinuro yung help desk, nabuhayan po ako ng loob. Gulong-gulo ang isip ko. May katabi akong mama at ale na sinasabi, ano ang sinabi mo sa video o sa interview sa'yo? Tiningnan ko lang siya, pero sinabi niya sa akin, ganito ang sinabi ko. Si Mayor Vico, hindi ko na iboboto sa kasalukuyan. Maraming sinasabi na, ano ang hinihingi mo? Medical assistance din para sa kanya. At laging sumiksik sa isip ko na, sinabi mo ba na hindi mo na iboboto si Mayor Vico? Ang tugon ko sa kanya, wala po akong binanggit na pangalan. Natahimik po ako sa ganong mga salita na binanggit niya sa akin. Dahil sa ako ay nag-iisip, maya-maya lumapit na naman yung nag-interview sa akin. At sinabi, tatanungin kita ulit, okay na po ang mga sinagot mo nung unang katanungan. May ilan lang po na itatanong sa'yo. Aayusin ko. So, nakinig po ako sa kanya dahil sa pag-iisip kong yun. Tinanong niya sa akin na ano ang masasabi mo sa kasalukuyang administrasyon o sa pamamahala ni Mayor Vico? At sinunod niyang tanong sa akin, iboboto mo pa ba si Mayor Vico? So tumahimik po ako, nabigla ako sa katanungang yun at sumiksik sa isip ako na sinasabi ng mama, hindi ko na iboboto si Mayor Vico. So tumahimik po ako. Tapos sinabi nung nag-interview sa akin, okay na po mami, tapos na po, aayusin ko lang po, maganda na po ang lahat. So yun po, tumayo po ako agad, kinabahan, natakot sa mga oras na yun. Habang ako'y naghihintay. Yan, ayan po Ayan po ang sinasabi niya. Ang ibig niya po sabihin is yung viral video niya po, di umano, ay planted daw po. Dahil nung humingi siya ng medical assistance, sinasabi na, tinatanong sa kanya, iboboto mo ba si Mayor Vico?
Grabe po Mag-ingat po kayo ngayon. Mag-ingat po kayo ngayon kasi po talagang papalapit ang eleksyon, lalo na dyan sa Pasig, Marikina. Mag-ingat po tayo ngayon, lalo na po yung mga matatanda katulad nyo. Kita mo si Madam, hindi niya alam. Di ba? Oh. Di ba? Hindi niya alam. Nakukuha na siya ng video. Oh. Di ba? Kasi nga po, yung mga matatanda, hindi nila alam yung mga video, hindi nila alam yung social media. Kayong matatanda dyan, di ba? Hindi nila alam yung video. Hindi nila alam na nakukuha na sila. Oh. So, yun po yung pinapasabi ni Madam. Talagang maigpit po talaga kalaban si Vico Sotto. Kasi si Vico Sotto po, pamantayan niya ng Pilipino. Grabe po, sobrang lakas ni Vico Sotto. Tignan yung mga kampanya, walang artista, walang banda, walang speaker. Oh, nagsasalita lang. Ang daming tao, ganun ang totoong paglilingkod sa nasasakupan mo. Diba? Ngayon, eto po, nag-file po ng disqualification ang kalaban niya. Talagang desperado na po ang kalaban ng ating Mayor Vico Sotto na hindi po kami nagkakalayo ng itsura. Diba po? Kung nakukumpara mo naman ay konting tulog lang ang lamang sa atin ni Vico Sotto. Pero bibigyan na natin yan bilang respeto natin sa Tito Vic and Joey. Bilang respeto natin sa mahal na Tito Vic and Joey. At lalo na kay Vic Sotto na talagang tatay niya. Yeah. Sabi niya, Day 18 of 45. Alam nyo ba na kinasuhan ako ni Pacifico Curly Discaya ng petition for disqualification sa COMELEC. Sabi niya misinformation daw yung St. Timothy. Kahit pareho naman kaming sinabi ng COMELEC chairman na mismo. Parehas doon sabi ng COMELEC tsaka si Vico, parehas kay Discaya na sinasabi na ayun nga yung sa COMELEC. Sinisisi niya rin ako sa mga post ng iba't ibang tao sa social media. Nagbabasa pala siya ng red edit. Mabilis naman itong, binasura daw ng COMELEC yung disqualification. Kung tutuusin, eto na magandang rebat ni Vico. Niyari niya yung kalaban niya. Eto na pakinggan niya. Kung tutuusin, parang ako nga pa yung may grounds for disqualification laban sa katonggali ko para mayor dahil ginamit niya pa di umano ang kanyang British passport. Ngayon 2025 lamang. So Briton pala yan. Yung kalaban ni Vico Sotto, Briton. Nakanang. Kaya pala apelido Saint Gerard, di ba? Kaya pala apelido Saint Gerard. Di ba? Alam, bilang. Di ba? Oh, eto na. To affirm your British citizenship by using UK British passport after filing your certificate of candidacy constitutes a continuing act of allegiance to a foreign state and is not allowed under Philippine election law. Okay? Hey, you. We are the same British Filipino citizen. You know, I feel you. Okay? Nyolo is also a British and Filipino citizen. And I know in myself as well
that I cannot do an election or campaign to our very own land because I have a British and Filipino citizenship, as you know. Enero pa lang nabalitaan ko na flight details pero hindi ako nag-file ng petition. Bakit? Dahil ayokong madisqualify sa kampo nila. Kailangan ipakita natin sa Pasig na putol na natin ang siklo ng malaking gastusan pang eleksyon, traditional politics at korupsyon. Alam niyo po ba sa Pasig, meron pong designated parang sa Japan. Meron na pong designated na pwede mong tadtarin ang iyong mga campaign materials. Ganun po sa Pasig, parang Japan. Ganun kagaling si Vico Soto. Wala pang nakakagawa nun. Yung kamukha ko lang. Ito na, ang background ng kalaban ni Vico. Pakinggan nyo maigi to. Si Pacifico Curly Discaya ay asawa ni Sara St. Gerald Cruz Discaya. Isa rin po siyang kandidato ng nominee ng Pinoy Ako, adikain ng Katutubo at Obrero Party List. Second nominee siya at ang first nominee nila ay kapatid ni Sara St. Gerard na si Christian Cruz. Hangad nilang maging boses ng mga katutubo sa Kongreso. Putik, no? Boses ka ng Kongreso pero lahi mo British. Parang ano yun, ah? Ano yun? Lokohan? Hindi ko naman po niyayari dito kasi ang pinaka-party list po yan ni Idol Andrew E. Hindi ko po pinaparinggan dito si Idol Andrew E, ha? Mahal na mahal ko yan. Ang inaano po natin, etong sila Sara St. Gerard. Kumbaga, apelido mo pa lang, oh, it's a British, you know? Diba? British yung apelido mo, eh. Tapos sasabihin mo, Pilipino ka. Biro mo, ang bait ni Vico, hindi siya nag-file sa'yo, binibigyan ka ng partida, Madam Sara. Ano ba yan? Sara na naman, Sara na naman, Sara na naman! You know, Sara St. Gerard, I know very well that you are a British citizen because I'm me also. Okay? My name is Nyolo St. Peter. Okay? My full name is Nyolo St. Peter. So you, St. Gerard, I know your husband inherited that in the British. Okay? By the way, that is Sara St. Gerard in our language. St. Gerard. My full name, St. Peter. Our business, it have many parlor in British. My mother and my father is a Briton and he's a St. Peter. He has many parlor in British. Funeral parlor. Ito po yung
Ito po yung ni Bisgaya laban kay Vico Soto. A verified petition of disqualification was filed on January 28, 2025 pursuant to Comelec Resolution 11046, praying that the respondent Victor Maria Regis Vico Soto be disqualified from running for the position of mayor in the city of Pasig. Oh my God, Sarah. What in the world? Ang galing, no? Ikaw yung hindi deserving, ikaw yung hap-hap, ikaw yung nag-file. Ang galing! Tandaan po natin sa mga kalaban ni Mayor Vico Soto yan. Okay? Kakain pa po kayo ng 15,000 kawali. Wala pa po yung 12,000 kaldero, tsaka pa lang yung matitikman yung kanin. Okay, I'm sorry. I will talk to him. I will talk to her in our language because he is an half-half. Miss Sarah, I really admire the braveness that you are going through in fighting in front of our beloved Vico Soto. But I promise you that the margin is really spectacular. I think you're 1% and Mayor Vico is 99% will win in Pasig mayoral candidate. Okay. Miss Sarah, I know that dreaming is while on sleeping. Please avoid dreaming every day. Do it only when sleeping. Okay? Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas.